Thank you po, Lord. Alright, ngayon sa iyong pagkakatayo, kung meron kang katabi dyan na alam mo ay nanay, wag yung hindi ka sigurado. Ha? Yung alam mong nanay siya, pwede bang batiin mo lang siya ng Happy Mother's Day? Mahirap po kasi magkamali eh. Mahirap magkamali, so bumati ka. Kung alam mo na nanay yan, sige. Happy Mother's Day sa kanilang lahat. Happy Mother's Day. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ano, teka, single pa po kayo. Ano, single. Ano, walang ano yan. Ha? Hallelujah. Thank you po, Lord. Gusto kong bumati sa lahat ng mga nanay na nandito, pati sa online. Kayo ay mga bayani ng tahanan. I cannot stress enough. Iba po ang pagkakagawa ng Diyos sa mga kababaihan. Yung mga kababaihan kayang or many would say kayang-kaya, but mas kinakaya nila yung sabay-sabay na trabaho, yung sabay-sabay na alalahanin. Ano, ang lakas mag-yes ng mga nanay, ano? Alam nyo yan. At kung ikaw ay anak, alam mo din yan. So, ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa Diyos sa mga nanay po natin. Ano po? So, happy Mother's Day po sa kanila lahat. Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. At dahil nakatayo ka na dyan, let's pray. Heavenly Father, we just thank you, Lord God, for this wonderful day. For this is the day that you have made, Panginoon. And of course, the world is celebrating mothers. But Lord, we also want to celebrate you, who is the King of Kings and Lord of Lords. Sa oras po na ito, O Diyos, I pray, Lord God, na kayo po ay, you will touch the hearts of men and women, Panginoon, na nandito po sa lugar na to, maging nandyan po sa online. Lord, I pray, hindi kami aalis, so hindi matatapos itong service po na ito, nang hindi po namin kayo nararanasan. O Lord, wala po kaming nakukuha na mensahe na galing po sa inyo. So samahan niyo po kami, O Diyos, Holy Spirit, you're free to move. In the mighty name of Jesus, everybody say Amen. Hallelujah! Sigaw lang nga po tayo, Hallelujah! Hallelujah! Thank you po, Lord. Sige po, mga kaupo na tayong lahat. The Lord is truly good. Thank you po, Lord. Naku, yung aking timer, nagtatago. Hindi ko pala makita, no? Ayun. Hallelujah. Hindi, natatakpan pala nung ating shelf. Thank you po, Lord. Habang inaayos po nila yung ating screen, thank you. Yung ating screen, kung nag-announce po ako kahapon, yung ating pong pinto, ay meron na siyang automatic lock. So, wag nyo lang pong pilitin bunuin yung pinto. Mag-doorbell po kayo kung kayo po ay nasa labas. May magbubukas po ng pinto sa inyo. And then, kung kayo naman ay palabas, nandito sa kaliwang bahagi ninyo, merong maliit na pindutan doon para naman kayo ay makalabas. Wag nyo pong girahin yung pinto natin. Meron tayong karagdagang seguridad. Sabi mo sa katabi mo, security. Wow! Hallelujah! Dahil mabuti ang Diyos. Thank you po, Lord. Now, dahil habang inaayos pa rin nila yung ating, ito pala, okay na pala. Thank you po, Lord. Pero, meron po akong hinanda dahil Mother's Day ngayon. Yan. Lahat ng mga nanay magsabi ng, yehey! Wow! Hallelujah! Ang mga nanay, meron akong tanong sa mga nanay. Okay. Ang tanong ko, sinong propeta ang magaling magluto? Sige nga, mga nanay, sinong propeta ang magaling magluto? Pati yung mga kalalakihan nagsusulat, ay nag-iisip. Propeta. Okay. Pag propeta daw, kailangan magaling maglinis ng kubeta. Ayan. O mga nanay, sirit na? Nagtaas ka ba ng kamay? Nanay ka ba? Sirit na? Ang propetang magaling magluto, mga magulang, mga kaibigan, ay si Habakuk. Ayan. Nagets yun na. Okay. Gusto niyo pa ba na isa? Ayaw na. Isa pa? O sige, isa pa. Sa dami ng aklat sa Biblia, aling aklat ang pinakamadaling basahin?
O, sirit na? Hop! Sino yun? Ezekiel. Ay! Ayos. O, walang natawa. Okay, tama na. At pinapasaya ko lang kayo. Kala ko magtatagal itong ating baka mabato pa ako ng kamatis dito. Yan tuloy. Nung Tuesday po kasi aking nasubukan itong ating ang ating counting intro. Kaya kung meron po kayong joke diyan, paki-PM nyo lang sa akin. Subukan natin, Naasahan ko yung mga mahilig mag-joke. Sendan nyo ako ng mga biblical jokes. Now, a bit of recap lang. Siyempre, serious mode na tayo. A bit of recap. Last week po, we started our conversation on Matthew 25. If you would remember. And yung parable po na yon ay parable of the? Ayun, parable of the talent. Salamat po dahil may nakikinig. Alam niyo po, isa pong joy talaga yan sa isang nagtuturo na merong nakakaalala nung kanyang tinuturo. Kaya gusto ko yung ibalik doon, sa Matthew 25, verse 15 in particular. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. Hallelujah. Ang Diyos po ay nagbigay. Sabi mo, nagbigay. Nagbigay ng 5, ng 2, at saka ng 1. Ngayon, magkakaiba yung binigay, ano po? Bakit? Kasi, according to His own ability. Nagbibigay po ang Diyos ng 5, 2, o 1. Depende o konforme sa kakayanan mo. Does that make sense? Ano po? Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Now, a couple of things, 4 na bagay na gusto kong maunawaan mo dito, and I need to emphasize this kasi kailangan mo talagang maunawaan to. Bakit 5? Bakit 2? Bakit 1? Now, sabi dyan, gusto kong maunawaan mo na kasi magkakaiba tayo ng level. Magkakaiba tayo perhaps ng edad. Yung pagkakaunawa ng isang batang yon, I'm guessing mga almost 1-year-old or maybe 1-year-old na bata, ay hindi niya mauunawaan yung klase ng pangunawa ng isang 20 years old, o ng 30, o ng 40, o ng 50. Does that make sense? Kanya nga depende sa kakayanan. Hindi ko rin siya maaaring bigyan ng 250 grams ng steak kasi malamang may empacho yung bata. Pero sa mga full-grown men and women, yung 250 grams ng steak, kayang-kaya mong kainin, isang upuan. Does that make sense? Kasi magkakaiba po tayo ng edad. Magkakaiba po tayo ng level. Kanya, magkaiba rin yung binibigay. Does that make sense? Ano po? Now, dahil spiritual tayo, gusto ko maunawaan mo, yung pinagkakalob sa iyo ng Diyos ay depende rin sa level ng iyong faith. Sabihin mo, faith. Tatandaan po ninyo, kung ano daw yung panukatan, yung ruler na gagamitin mo sa Diyos, sa kaya niyang gawin, sa kakayanan niya, sa kaya niyang bigay sa iyo, sa kaya niyang gawin para sa buhay mo, ganun din yung gagamitin niya sa iyo. So kung ang panukat mo ay hanggang dito lang, halimbawa, merong ang sipon, pinag-pray mo, alam mo, gagaling ka kasi. No? Pero pagka cancer na usapan, hindi ka sure kung kaya kang pagalingin ng Diyos. Nag-iiba yung ruler. Hello? Parang pag madali sa'yo, madali sa Kanya. Pag mahirap sa'yo, mahirap sa Kanya. And I hope naunawaan po ninyo, kasi wala pong mahirap sa Diyos. Sabihin mo, walang mahirap sa Diyos. Kaya binibigay sa'yo ng Diyos, yung kakayanan mo lang. Kasi yung iba sa atin, yung ruler natin sa Diyos, maigsi. Kulang, maigsi, bitin. Pero yung kaya niya, as far as the east is from the west. Sabi ng salita ng Diyos. No? Nga lang yung panukatan natin, naliliitan natin. And that's why, yung mga ganong panukatan, pang-1 lang. O baka pang-2 lang. Hindi pang-5. Does that make sense? Ano po? Now, ito yung pinaka-importante. Hindi ibig sabihin na nakakuha ka ng 1 lang. Ibig sabihin nun na bukas, 1 pa rin yun. Does that make sense? Ngayon, ganun din. Kung ikaw yung nakakuha ng 5, hindi ibig sabihin nun na 5 pa rin yun hanggang bukas. O hanggang sa darating na mga araw. Hello?
Ang mahalaga, lahat po tayo nagkaroon. Sabi mo sa katabi mo, meron ka. Sabi mo sa kabila, hindi ka nawalan. Thank you po, Lord. Walang nawalan. Lahat nagkaroon. Depende nga lang sa kakayanan mo ngayon. Ngayon. Hindi bukas. Ngayon. Depende sa kaya mong gawin ngayon. Alright? Now, sabi po natin, whatever, sabi mo, whatever you mismanage, yung hindi mo ma-handle, hindi mo mahawakan, hindi mo maayos, ano mangyayari? You will lose it. Mawawala. Kaya doon sa parable na yan, kahit yung isa na nga lang meron siya, dahil binaon niya sa lupa, pati yung isa kinuha pa. And that's what we need to understand. Hello? Ngayon, ganun din. Kung yung 5, pinabayaan niya, pati yung 5, mawawala. Kasi hindi mo na-handle. Napabayaan mo. Minismanage mo. Kanya nga, ilang beses na yung mga narinig mong nanalo sa loto. Ilang beses mo nang narinig yung mga nanalo sa sweepstakes. Naghirap na ulit ngayon. Bakit? Napabayaan. Hindi marunong mag-handle. Kanya nga depende sa ability. Ngayon, ang pinakamahalaga na kailangan mong maunawaan ngayon, sabi kanina, lahat meron. Tama? Pag di mo inalagaan, mawawala. Kanya marami pong mag-asawang naghihiwalay. Dahil napabayaan. Kung ano yung meron sila. Papabayaan. Kaya maraming anak ngayon, swail. Kasi nung bata, yung bata, hindi naturuan ng tama. Hello? Yun ang sabi ng Bible, di ba? Train up a child in the way that he should go. Nang pag lumaki, he will not depart. So pag hindi mo naturuan ng tama, expect mo. Mahihirapan siya. Hindi ko sinasabing hindi niya kaya magbago, pero mahihirapan siya. Kasi hindi mo naturuan ng tama. Anong unang mga tinuturo natin sa bata? Nasasabihin nila, di ba, thank you? Thank you. Oh, you say thank you. Binigyan ka candy, you say thank you. Stranger po eh. I don't take it. Stranger pala yung nagbigay eh. Mahirap naman yon. Ano? Pero isa mga tinuturo natin, pagiging thankful. Isa sa mga tinuturo natin ay nako, eto na nawawala. Ito na nawawala. Napagkwentuhan namin itong magbabarkada, medyo matagal na. Sabihin, pare, bakit ba yung mga anak natin ngayon, hinahatid sundo natin sa eskwelahan? Nung araw, tayo lang naman. Okay naman tayo ngayon. No? Maraming bata ngayon, spoiled eh. Spoiled. Nung araw, kung ano dapat yung nakahain sa pagkainan, ano dapat gagawin? Yun yung kakainin. Bakit yung bata ngayon, ayaw ko, gusto ko hotdog, wala nga hotdog eh. Wrong. Maling pagpapalaki. Ano po? Mga magulang, mga gustong maging magulang, whatever you mismanage, you will lose. Now, layunin ko po, dahil nabitin tayo last week, may nabitin po ba sa inyo? Tatlo lang. Praise God. Dahil doon sa mga tatlong nabitin, kayo lang kausap ko ngayon, meron akong layunin. Isang point lang na ibigay ko, 3 points yun eh. Ano po? So ibibigay ko, itutuloy ko kung ano yung ating sinimulan. Pero gusto ko lang kayong ma-review, lalo na yung mga wala dito last week. Meron 3 bagay na dapat tayong ma-manage ngayon pa lang. Ang pinag-uusapan natin is management. We have been talking about management for the past 2-3 months now. Kasi I really believe, pag natuto tayo mag-manage, ng kahit anong minamanage mo, pamilya mo, trabaho mo, ipon mo, negosyo mo, it doesn't matter what you're managing now. Pero pag natuto ka doon, magbubunga ka doon. Pag di ka natuto, mawawala yun. Sabi mo, mawawala. Kaya po napakahalaga nitong management. So the first thing that I shared with you is that we need to manage our fellowship sa Lord. Can I hear an amen? We need to manage our fellowship, especially, sabi dyan, sa Hebrews 10:25,
25. Especially, sabi mo, especially, now that the day of His return is drawing near. Malapit nang bumalik ang Diyos. So, especially now, ngayon na lalo, na dapat marunong tayong mag-fellowship sa Kanya. Dapat nag-aalat tayo ng oras ng fellowship sa Kanya. Pag ikaw ay busy lang sa trabaho, busy ka lang sa anak mo, busy ka lang sa apo mo, busy ka lang sa negosyo mo, wala kang oras sa Kanya, lahat ng mayroon ka, mawawala. 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 Because you are mismanaging. At alam mo, hindi lang yun. Pag wala kang fellowship sa Diyos, all these things shall not be added unto you. Bakit? Kasi sabi, seek first His kingdom, His righteousness. Ito problema ng maraming tao. Alam mo kung ano inuuna ng maraming tao? Paano kumita ng pera? That's what we are doing. Meron ako kahapon, no? Nasa Green Hills kami, nag-date kami ng misis ko. Wow! Hallelujah! Rare yun, rare. Rare na no? Sabi ko, dapat di rare yun. Dapat roar. Roar. Kahapon, nandun kami sa Green Hills, tapos may mga nagbebenta ng cards. Ay, may mga meet ng cards, mga NBA cards, etc. Habang lumalabas kami ng pinto, narinig ko isa. Sabi ng isa, mga 5 lalaki nagkukwentuhan. Sabi, pare! Ito lang talaga kailangan natin eh. Alam mo kung ano kailangan natin? Ang sabi ng kaibigan, pera lang talaga kailangan natin eh. Tama naman, lahat tayo kailangan ng pera. Meron bang hindi kailangan pera dito? Lahat po kailangan tayo ng pera. Pero sabi ng salita ng Diyos, seek first the kingdom and His righteousness. Pero maraming tao, ano sinisik first? Trabaho, overtime, bonus, incentive, commission, sahod. That's what everybody is trying to go after. Hindi naman everybody, sorry. That's what a lot of people are trying to go after. Trabaho, kasi pera. Whereas, ang turo ng salita ng Diyos, kingdom first, righteousness first. Pag inuna mo daw yon, ano susunod? All these things shall be added unto you. At alam mo yung pagkakaunawa ko dun sa verse na yon? Hindi lang yung pangangailangan mo yung i-add sa'yo. Pati gusto mo. Hallelujah. Praise God. Pati gusto mo. Thank you po, Lord. Kung may fellowship po tayo sa Lord, sabi dun sa John na binasa natin the last time, we are walking in the light. Sabi mo, walking in the light. Ang ibig sabihin ng walking in the light, matatagpuan natin sa James 4:4, hindi ka kaibigan ng mundo. Friendship with the world makes you an enemy of God. Pagkaibigan mo daw yung mundo, kalaban ka ng Diyos. Kapatid, ayaw nating maging kalaban ng Diyos. Hello? Now, pag sinabi kong mundo, hindi ibig sabihin nito na iwanan mo na lahat ng mga kakilala mong hindi Christian. Hello? Nadededmahin mo na sila. Nasasabihin mo sa kanila, hindi na tayo friends, hindi na tayo batek kasi hindi ka Christian. Hindi po. Hello? But rather, do not conform. Ang totoo, sasabihin ko sa iyo, huwag mo iwanan yung mga kaibigan mo na yon. Ikaw nga dapat mag-share sa kanila eh. Does that make sense? Are you with me? Huwag mo sila iwanan. Sharean mo sila. Tapos habang sinesharean mo sila, do not conform to the pattern of the world. Meron ako naunawaan nung binabasa ko ulit itong verse ito. Memory verse na natin ito eh. Pero meron ako naunawaan. Ang sabi dyan, do not conform to the pattern of the world. Sabi mo, pattern. Hindi sinabi dyan, patterns. Pattern. Isa lang pala ang hulmahan ng mundo. Isa lang yung pattern. Hello? Pattern, hindi patterns. Isa lang yung pattern ng mundo. Anong pattern yan, pastor? Yung tipong pag may problema ka, parang yun na yung
pinakamabigat na problema sa buong mundo? Yung problema mo. Yung para bagang ikaw lang yung may problema, yung ibang tao wala. Yung iba, lalo na yung mga kabataan, internet lang eh. Ang laking sakit na ng ulo sa problema dahil nawala ng internet. Dahil nawala ng load. Parang yun na yung pinakamalaking problema na mayroon sa balat ng lupa. Kaya, kung gusto mong magwala, may karapatan ka. Kung gusto mong gumante, may karapatan ka. Hello? Pattern of the world. I hope I'm making sense. Ali po kayo. Tuloy po kayo, Kuya Errol. Dito kayo sa inyong favorite spot. Yeah! Namimiss ko yan pag wala kayo dyan sa unahan eh. Ayan. Praise God. Nandiyan na kayo ulit. Ano? Pattern. Alam mo ba yung pattern ng mundo? Sabi nila, kung ginagawa naman ng iba, kahit mali, edi okay lang, ginagawa naman ng iba eh. Negosyante ka, hindi ka nagbabayad ng buwis ng tama. Nahuli ka ng pulis, ng pigoy, maglalagay ka. Ginagawa naman yun ng iba eh. Pattern of the world. Meron pa isa. Lahat kayo mali, ako lang ang tama. Lahat kayo mali, ako lang tama dito. Wala, lahat kayo mali. Pattern of the world. Lahat ng tao nakikita mo. Puwera ikaw. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, di ka ganun. Parang di siya maniwala. Ano? Sabi mo sa sarili mo, hindi ako magiging ganun. Hallelujah, praise God. Now we've laid down the foundation. We're gonna go to number 2. Ano po? Pakibasa. 1, 2, 3, fire. Manage your resources. Bibigyan kita ng explanation kung ano ang resource. Ang sabi dyan, ang resource is a source or supply or support. Pag sinabing resource, supply daw yan o suporta. Now, naglagay ako ng sarili kong definition on what it is. Pag sinabing resources, it is something that is made available sa iyo, kasi sa konteksto ng pinag-aaralan natin, it is something made available to you for you to handle a certain situation. Ang isang bagay o tao ay made available sa iyo para pag may dumating na medyo matinding sitwasyon, kakayanin mo. That's what a resource is. In Genesis 1, 28 and 29, babasahin ko po sa inyo, then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Now, in verse 29, then God said, look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food. Now listen. When man was created, nung ginawa po si Adan at si Eva, God made ready ng Diyos yung kakailanganing supply and support ni Adan at ni Eva. Yung kakailanganing supply and support ng mga susunod sa kanila. And the generations thereafter. Para makapag-handle sila nung kinakaharap nilang sitwasyon. Anong sitwasyon kaya yun? Ang mandate na ibinigay sa kanila dito is to rule and take dominion. At dito sa ating konteksto, pag sinabing ruling tsaka taking dominion, baka dahil nalalaliman yung iba kung anong ibig sabihin nun, ang ibig sabihin lang nun ay management. Ruling, taking dominion, is just management. Aalagaan lang kung ano yung pinagkatiwala sa kanila.
Iyon ang kanilang trabaho. Sila ay maghahari doon sa pinagkatiwala sa kanila. Iyon ang kanilang trabaho. Sila ay maglo-lord doon sa binigay sa kanila. At yun ang kanilang trabaho. Hello? No? At yung pong trabaho na yon, hindi po nabago. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung assignment natin. Sabihin mo, ganun pala yung sayo. Now, what God said to Adam and Eve is what? Ayun. Teka. Iyan pala, yung binigay sa kanila. Yan yung resource na binigay. Seed-bearing plant. Anything na may buto. Ano po? Nagpaplano na po ako magtanim ng kalamansi. Dahil yun yung madaling mabulok sa amin. Parang 3 piraso lang kailangan mo, pero isang plastic yung binibili mo sa grocery. 3 lang yung kailangan ko. At kamatis. Yan. Magtatanim na po ako niyan. Hopefully, magbunga. Nag-aantay ako sa misis ko kung saan ko pwede ilagay. Tulungan mo nga ako, pakihanda. At magpipigana ako ng kalamansi doon at saka ng kamatis sabay. Para pag tumubo, merong isang kamatis, may isang kalamansi sa isang puno. Parang hindi biblical yun, ano? Toyo na lang kulang mo, tsaka sili. Magtanim din ako ng sili. Hallelujah. Tulungan niyo po ako sa aking journey into self-sufficiency. Kasama yan sa ating end time initiative. Hallelujah. Praise God. Thank you po, Lord. Ito yung binigay sa tao na siya naman, talaga naman, hanggang ngayon, nagbubunga pa rin yung mga may buto. Tama? Nagbubunga pa rin sila hanggang ngayon. Now, ang sabi diyan, sa verse 29, then God said to them, look! Sabi mo, look! Yan ang sinabi sa kanila. Look! Tingnan mo. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo. All you need to do is look. All you need to do is see. All you need to do is open your eyes. Dito po sa Matthew 7:3, and why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Now, ito pong verse na ito is talking about judgment on others. Pero, gusto kong gamitin itong verse na ito kasi napakahalaga po na tingnan mo muna yung iyong sarili. Hello? Bago ka humanap ng mali sa iba, baka dapat humarap ka muna sa salamin. Kaya ito po, lagi ko po itong sinasabi sa aking mga kinakaunselan. Hindi kita huhusgahan. That is not my place. I will not judge anyone. It is not my place. Nahulog ka, I will not judge you. Nagkasala ka, I will not judge you. That is not my place. Place yun ng trono ng Diyos yun. Siya yun. Ako, I can only remind you and perhaps tell you what to do and pray for you, but I will not judge you. Si Lord lamang ang hukom. Now, in the same manner, ito po ang problema ng mga tao talaga. Yung iba, Kristiyano pa. We tend to look at others. We try to find their faults. We look at their weaknesses. We look at their mistakes. Sabihin ng iba, siguro kaya walang pera yan palagi, kaya mahirap yung tao na yan. Siguro may niloko yan dati. Wow. Siguro, kaya may sakit yung tao na yan, kasi masamang tao yan. Wow. Wow. Ang bilis nating humusga. Ang bilis nating gumawa ng kwento. But teka muna, ano ba itsura mo? Yang ganyang kabilis humusga, kabilis gumawa ng kwento, pattern of the world. Pattern. Nag-conform ka na sa pattern. Isa lang yung pattern ng mundo. Isa lang. Magturo. Lahat kayo mali. Ako lang tama. Lahat kayo sablay. Ako lang magaling.
pattern ng mundo. Alam mo, pattern ng Diyos? Mas mabilis ka manalangin. Nasubukan mo na ba yung sarili mo? Pag nagulat ka, o nataranta ka, o biglang may bad news ka, what do you do? Kumukuha ka rin ba ng arinola, kagaya ng lolo ni Pastor Robert? Matakbo pa balik-balik. What do you do first? Naninisi ka lang ba? Kagad? Ikaw kasi! Kaya nasunog yung kanin dahil sa'yo, ikaw kasi! Dapat mas mabilis tayo mag-pray. Yun ang pattern ng Diyos. Dapat mas mabilis tayo mag-pray kaysa mag-chismis. Dapat mas mabilis tayo mag-pray kaysa magreklamo. Can I hear an amen? Sabi sa Genesis 9:1-21, itong seed-bearing plant na ito, binigay ito sa tao hanggang ngayon para maging pagkain natin. Kaya magtatanim na ako eh. Para maging shelter natin. Para maging medicine. Pwede pa nga yan sa negosyo eh. Yung mga nag-isip sa inyo ng pandemic, gusto ko magkaroon ng farm. Anong balak mo sa farm mo? Pag nataniman mo, nakakainin mo lahat ng bunga. Di ba ininegosyo mo? O kaya ipamimigay mo? Does that make sense? Pwedeng pagkakitaan. Binigay ng Lord yung resource na yan sa tao for supply and support. Yun ang ibig sabihin ng resource. Supply mo at suporta mo sa pangangailangan. Hello? Now, in our context today, church, all we need to do is look. Sabihin mo, look. Ano ba yung weakness mo? Meron akong kakwentuhang singer. Sabi ko, alam mo, hindi ako talaga nagagandahan sa boses ko. Hindi rin ako nagagalingan umawit sa akin. Kanya lang, kung ano yung meron ako, pinagyayaman ko na lang. Tapos ang una kong ginawa, inalam ko kung hanggang saan lang kaya ko. Halimbawa, hanggang dito lang ba kataas yung kaya kong awitin? Di hanggang doon lang ako. Meron akong mga genre na hindi kayang awitin, di okay. Hahanapin ko yung genre na pwede ako. I found my weaknesses. Hello? But better yet, you need to look. Ano naman yung kalakasan mo? Ano may strength mo? Saan ka ba malakas? Saan ka ba magaling? Saan ka mahusay? Yung parang mahirap sa iba pero andali sa'yo. Yun eh. In fact, gift na yun eh. Yung madali sa iba na kaya nilang gawin, automatic sa kanila, gift yun. Yung nahihirapan ka, malamang wala kang gift doon. Pero pwede mo pa rin maaral. Ang tawag na doon, skill. Sabihin mo skill, naipaliwanag ko yan ng isang beses. Now, like I said, we need to look. Ito tanong, ano kaya meron ka? Sabi na sa talents, na sinabi ko kanina, parable of the talents, lahat meron. Walang nawalan. So ito tanong ko, you need to look. Huwag sa iba, look sa sarili mo. Ano meron ka? What do you have? Ano yung resource na binigay sa'yo ng Lord na built-in sa'yo? Built-in. Nandyan na, nung pinanganak ka, nandyan yan talaga sa'yo. Yun kasi ay gift. Pinanganak ka pa, maliit ka pa, meron ka na nun. Bibigyan kita ng konting pangunawa para malaman mo kung ano yun. Sinasabi ng iba, ang galing mo dun. Yun yung pinakasimple. Ang galing mo magganyan, ang galing mo magtahe, ang galing mo maglinis, ang galing mo magtiklop, ang galing mo mag-ayos ng mga bagay. Hello, ang galing mo magkumpuni. Usually, yun ay gift mo na. Kasi nakikita na ng iba. Kanya sinasabi na sa'yo. Does that make sense? Ano? Hindi ka nagtatanong, pero sinasabi sa'yo, uy, nabibless ako sa'yo, ang galing mong magganyan. Kahit hindi Kristiyano, pre, ang galing mong maggano na. Tulungan mo nga ako. Halimbawa, yung iba, ang galing ka agad sa math. Kaklase mo nung araw, ang galing sa math. Yung kaklase ko nung high school, tulog pagka math. Yung teacher namin, hindi siya magising, bakit ang galing niya?
Lahat ng exam perfect. Serious. Serious. Si Mr. Camacho. Yun yung apelido niya. Ang husay nung mamang yun sa math. Nagtuturo yung teacher namin, kinokorek niya. Kanya pagtulog yung bata, hinahayaan na nung teacher eh. Baka mapahiya pa siya eh. Oh, baka makorek na naman siya. Kanya hinahayaan na siyang tulog. Kapatid, gift niya yung math eh. Hirap na hirap ako dun sa math eh. Pero gift niya tulog eh. Ako nangungopya. Siya tulog. Hindi na nga siya pinag-e-exam eh. Antindi nung si Camacho. Ang lupit nun. What is the resource that is built in sa iyo? Built in. Nandyan na yun. Pinanganak ka. Niluwal ka nanay mo. Nandyan na. Ano? Built in. O kaya naman, ano yung nasa paligid mo? You need to look. Ano yung nasa paligid mo? Na magagamit mo for supporting you. Hello? You need to look. Ito tanong, saan ka may access? Saan ka may access, kapatid? Yung pinto natin sa baba, ay, kailangan mo na ng access. Inuulit ko, huwag niyo pong bunuin yung pinto, huwag niyo pong awayin yung pinto, nakalak po talaga yon, automatic. Huwag niyo po siyang awayin, mag-doorbell lang po kayo. May magbubukas. Ano po? Pero may access. Saan ka may access? Ito tatanong ko sa iyo, may refrigerator ka ba? Sino dito may refrigerator sa bahay? Ayun. Sino? Kami lang? Konti lang? Wala po kayong ref? Wow. Yung iba? Wala rin kayong ref? Yung iba? Pero alam niyo po yung ref, kahit picture lang, nakakita na kayo. Praise God. Ibig sabihin, luma na yung ref, bumili ka na daw ng bago. Yung bagong ref, mas matipid. Kapatid, may refrigerator ka ba? Ba't di ka kaya magbenta ng yelo? Ba't di ka kaya magbenta ng ice tubig? Ba't di ka kaya magbenta ng ice candy? Alam nyo, nung maliit ako, nagbebenta kami nun. Ako yung naglalagay ng signboard sa labas, ice candy, ice tubig. Kasi malapit kami sa basketball court. Nung village namin, malapit kami doon sa parang clubhouse namin. Nakalagay doon, ice tubig. Maliit pa ako, tinrain ako. Kahit barya, 50 centavos na yelo. It's okay. And there was a time, summer eh. Nagbenta ako ng sarili ko. Gumawa ako ng melon. Maliit pa po ako nito. Elementary. Naglagay ako, melon ice candy for sale. 2 pesos. 2 pesos yata, 150. Kasi matagal na yun eh. Hello, tawan-tawa ka, Brad. Saan ka natatawa? Sa ice candy o doon sa 2 pesos? Parang sobrang tagal na, no? Ay, alam mo, naalala ko nung maliit ako, naghalo-halo din kami. Although patapos na yung summer natin, pero maliit ako, naghalo-halo kami. Naalala ko, nagkakadkad ako ng yelo. Yung bakal, alam niyo yun, yung may takip yung gumaganon. Hindi na alam to ng mga bata, machine na ngayon eh. Pero nung araw, pangkadkad ng yelo, parang pangkatam ng kahoy. Ganun eh. Ganun gagawin ko. Lalagay namin sa ganun. Tapos may ho-order. Yung aming halo-halo, 15 pesos yata yung hindi ako nagkamali. Andito ba yung nanay ko? Paalala mo nga. But I remember those things. Hindi po magaling yung aking memorya. But when I was doing this, I was reminded of the past. Naalala ko nung maliit na kami, nag-garage sale din kami. Lalagay kami sa labas, garage sale. Tapos bubuksan namin yung gate namin. Ihaharang namin yung kotse namin dito para walang pupunta doon sa gilid ng bahay. Gagarage sale kami. Kapatid, ano meron ka? Ano meron ka? What is it that you have now? Yung iba, masyadong malayo ang tingin eh. May trabaho ka ba? Hindi pagigihan mo. You aspire for the job of your boss. Maraming empleyado, ayaw isipin o sabihin na gusto nila yung trabaho ng boss nila. But I want to teach you, aspire for your boss's position. Huwag mo isip, ay, nahihiya ako, ay, naku.
Isa lang ibig sabihin nun, mapopromote din siya. Hello? Hindi sinabing sisibakin siya para ipalit ka. Ikaw kasi, kung ano-ano iniisip mo. Aspire for his position. And that's why you dress for the job. Naalala ko, nung ako'y bagong ahente, sabi ko sa boss ko, Boss, gusto ko palitan yung title ko sa calling card ko. Maluwag sa amin nun. Tagal na nun eh. Sabi niya, ano ba gusto mo? Gusto ko, ako ay account director. Ayan, director na ako. Lights, camera, action. Sabi niya, o sige. Yung HR namin, okay lang na pinapalitan nung panahon na yun. Account director. Alam mo, nung nagkaging account director ako, pag pumupunta na ako sa customer, doon na ako nagsimula mag-blazer. At alam mo, napansin ko sarili ko, pag ako'y naka-blazer, wow, iba yung pakiramdam. Nag-iiba eh. Nag-iiba. Pag pupunta na ako sa customer ko, pati gwardiya sumasaludo na, sir. Kasi naka-blazer na ako eh. Nag-iiba. Naiiba. So yung pakiramdam mo, naiiba. Yung mindset mo, naiba din. Kaya pag Sunday, sabihin mo sa katabi mo, let's dress up well. Pastor, ba't naka-sneakers ka? O nga eh. Ba't ngayon ko pa nasabi to? Patawarin nyo na. Okay? Hanggang dito lang kita sa camera. Hallelujah. Ano? Kapatid, ano meron ka? Ano meron ka? Sabi sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply. Woo! Magbunga ka raw at magpakarami. Kapatid, hindi yung physical dami ang pinag-iusapan dito. Kung ano meron ka, paramihin mo raw. Kailangan may bunga. Pastor, isa lang meron ako eh. Yun, isa lang yan ngayon. Kasi yung isip mo, hanggang dyan pa lang ngayon. Pero kung bukas, yung isip mo, dyan pa rin, sinisigurado ko sa iyo, yung isa mo, ganun pa rin. At mas malala, baka mawala pa. Hello? Kailangan may mabago eh. Do not be conformed to the pattern. Isa lang pattern ng mundo eh. Magaling ka magkumpune, ba't di ka magnegosyo, sumideline. Your skill, listen, your skill, your talent, they are your resource. Resource yon, yung gift, yung talento, yung skill, resource yun. Pag ginamit mo yan, tutubo ka dyan. Pag ginamit mo, tutubo ka. Dadami. Hello? Studying this management thing, nung pinag-aaralan ko po itong management na to, na-enjoy ko itong management to. Na-enjoy niyo po ba yung management? Sana may natututunan po kayo na kaya nyo nang gamitin mamaya. Ano? Meron ako naalala. Meron ako isang kapatiran na kausap, kakwentuhan. Medyo matagal na ito. Sabi niya sa akin, pinagkakwentuhan namin pera. Sabi niya sa akin, pag empleyado ka, hindi ka na big time. Hindi ka big time. Sino empleyado dito? Taas kamay. Ayun. Pag empleyado ka daw, mahirap na bumig time ka. Alam mo na ibig ko sabihin ng big time? Big time. You know, big time. Pag empleyado ka. Nung panahon na yon, hindi ko siya masyadong maunawaan. Kaya umuon na lang ako. Pero ngayon, naintindihan ko na. Naiintindihan ko na. At ipapaliwanag ko siya kung ano naiintindihan ko. Listen, empleyado ka ngayon, mga nagtaas ng kamay, na mga kagaya ko. Perhaps mataas ang sahod mo, mataas ang posisyon mo sa kumpanya ninyo. No? Mataas pwesto mo, mataas ang posisyon mo. Bigyan mo ako ng sahod na mataas. Mataas posisyon, ibig sabihin mataas sahod. Tama? Bigyan mo ako ng sahod na malaki. 100K. Anybody else? 500,000. Yung iba. Mataas posisyon. Anybody? Mataas posisyon mo sa kumpanya ninyo. 500,000 na yung pinakamalaking ko narinig. Meron pa iba? 750. 1 million. Ano ba? Meron ba? Malaki na? Malaki 1 million? Yun yung pinakamalaki ko narinig. Malaki na po ba? Nalalakihan na po ba kayo 1 million a month? Less 30%, 700,000 neto.
Yun yung makikita mo sa bangko mo. Sa mga hindi pa nagbabangko, go. 1 million, malaki na po ba? Maliit pa? Magkano malaki? More than 1 million. 1 million 1. Meron pa? Anyone else? Anybody? 2 million? Opo, empleyado, mataas posisyon sa isang kumpanya. 15 years ago, si Jollibee, kasi ano yan traded sila, no? Ibig ko sabihin ng traded, nasa Philippine Stock Exchange sila. They're being traded. Yung may-ari, si Tanman, ano yun? Kakchong. Yung presidente. Nakalabas po kasi yung mga sahod nung ganun sa public. Kasi public listed company sila. At that time, sumasahod siya ng 750,000. That was 15 years ago. Meron akong kakilala, ang sahod niya, 950,000 a month. Yung iba pong presidente sa ibang kumpanya, 2.5 million pesos. Malaki na ba yun? Okay na ba yun? 2.5 million a month, okay na po ba yun? Okay na po ba yun? Yung iba, nalaglumaglag yung yung pangay. Ano? Yes, yes. 2.5 million a month. Malaki na, no? Pero alam mo, makinig ka sa akin, yung presyo na yon na pinapatong sa'yo, sa skill mo, sa talent mo, sa gift mo, hindi maikukumpara yon kung magkano talaga yung halaga mo. Ang pinapataw na sahod sa'yo ay gasino yung halaga mo kung sino ka. Kaya ako nauunawaan, pag empleyado, oo nga, mahihirapan bumig time. Kakaunti lang yun yung makakarating doon. Kasi isa lang naman ang presidente sa isang kumpanya. So kung gusto mo maging presidente, medyo matagal yun. Gusto kong sabihin sa iyo, gaano man tingin mo na laki ng sahod mo ngayon, o sabihin na nating mababa sahod mo, hindi maikukumpara yan sa tunay mong halaga. You are so valuable. Kanya yung anak niya, pinadala niya. You are so valuable. Ganong kakahalaga sa mata ng Diyos. Hello? Yung mga negosyanteng namamayagpag, sila nagbibigay ng presyo sa produkto nila. Kaya yung McDonald's, sabi, parehas lang presyo ng burger namin. Oo nga, ang problema yung burger mo naging pandesal. Ang liit Pero parehas presyo. Sila nagbibigay ng presyo nila. Yung mga mamahali mong bag, mamahali mong relo, sino nagbibigay ng presyo? Ikaw? Hindi. Sila na may-ari. Sila nagbibigay. Gaano kamahal yung relo mo? Gaano kamahal yung bag mo? Gaano kamahal yung auto mo? Sila nagbibigay ng presyo. Bakit? Alam nila yung halaga nila. At wag ka, may bumibili. May bumibili. Magkano na raw kondo ngayon? Pinakamura, 8 million. Wow! Yung pinakamaliit na kondo na makikita mo, 8 million. Wow! Bakit? Alam na may-ari ng kondo, magkano sila. Sila nagbibigay ng halaga sa sarili nilang ulo. Does that make sense? No? Kahit anong laki ng sahod mo, hindi kayang tapatan nun yung tunay mong halaga. Kaya tuwa po ako sa mga gustong magnegosyo dito sa atin at mga negosyante dito. Why? Because you have the capacity to grow bigger than what you are now. Tatandaan ninyo, shinare ko to the last time, yung management, depende kasi yun sa'yo. Gusto mo mag-aral, gusto mo lumago, gusto mo pumasok sa negosyo mo, o ayaw mo pumasok. Depende kung anong gusto mong gawin, doon ka makakarating. Kaya gusto ko nang magnegosyo. Magnegosyo na tayo. Para ako magbibigay ng halaga dun sa produkto ko at yung kaya kong gawin. Does that make sense? Does that make sense? Kung naliliitan ka sa sweldo mo ngayon, kasi ganun lang yung tingin ng kumpanya mo sa'yo. Does that make sense? Kung feeling mo, mas valuable ako dito
you better look. Look at what you have. Look at the resources available for you. Can I hear an amen? Church, we need to manage our resources well. Don't look for something na wala ka. Kasi panay ang tingin mo sa iba eh. Eh siya kasi may ganun. Siya kasi 5. Sa kanya 2. Ba't sa akin 1 lang? Don't look. Kasi baka mas advanced na siya sa'yo. Pati faith niya. Yung alam niya baka mas advanced sa'yo. Eh ikaw hindi pa eh. Pero hindi ibig sabihin na 1 lang yan ngayon. 1 pa rin bukas. Depende sa'yo. I hope I'm stirring up something today. Sa puso nyo. Kasi lilipat na tayo na number 3. And this is the last point. Number 3, we need to manage ministry. Ephesians 4:11. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors. Ito po yan. Ito po yan. Yung nakikita nyo brown dito, apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor. Yan po yan 5 na yan. Sabi doon sa verse 12, for the equipping of the saints. Kaya daw meron yan 5 na yan, para ma-equip yung saints. Ano po? For what? For the work of ministry. Nakalimutan ko i-highlight. Para saan? For edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Meron daw nung 5 na yan to equip the saints for what? Service. Work of ministry. Being involved in ministry is not some weird requirement ni pastor o ng leader ng church. This has been ordained by God. Pag sinabing ministry, paglilingkod. At usually, pag ginagamit yung ministry sa loob ng church, ito ay paglilingkod sa Diyos. That's what ministry is. Ano po? This is ordained by God, kaya yan nakasulat dyan. God ordained man to work the ground. Genesis pa lang. Dinisenyo na ng Diyos na ang tao ay magtatrabaho, maglilingkod. Nung una pa. Kanya, hindi ko matanggap na ang Pilipino, ang isa sa mga iconic characters ay si Juan Tamad. Kasi walang lugar ang tamad sa kaharian ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay tamad, hindi ka dapat kumakain. So kung wala kang trabaho, wala kang tinatrabaho, hindi ka naglilingkod, hindi ka dapat kumain. Sabi ng salita ng Diyos. Now, binuhay ka ng Lord, tayong lahat, sa panahon po na ito, 2024, buhay pa po tayo. Praise God. There are about 3 generations na nandito sa lugar na ito, sa church po na ito. 3 henerasyon ang nagkasama-sama. Ano? Because God orchestrated that we all work together. Sabihin sa katabi mo, we work together. No? Taos-puso po namin ni Joan, taos-puso po ang pasasalamat namin sa Lord una. And then po sa inyo, na nagiging katuwang po namin sa ministry. And I wanted to take this opportunity to thank you. Yung ating mga elders, salamat po sa inyo. Yung ating pong mga ministry heads, salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang totoo, hindi po madali ang maglingkod. Never easy. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, maraming bagay na ayaw mong gawin. Nakikita mo yung sarili mo, ginagawa mo. Hindi madali maglingkod sa Diyos. Pero dahil nandiyan kayo, gumagaan. Hello? Sa maiksing panahon po na tayo ay naging kapwa manggagawa. Kasi kino-consider ko po yung sarili ko na naging pastor ay 2019, December. Sa maiksing panahon, naniniwala po ako, umandar naman po tayo. Tama? Umandar tayo. Maraming challenge,
Pero mandar tayo. Kahapon, bless na bless ako. Yung isang kapatiran natin, kailangan ng kasama sa ospital. Praise God, may nag-volunteer. Kasi kung wala nag-volunteer, sabi ko, paano kaya ang gagawin namin ni Joan? Kailangan niya ng kasama sa ospital. Walang pwede. Praise God, may pwede. Hello. Marami pong pagkakataon, ako po ay hindi nag-a-announce ng mga magagandang mga bagay na binigay ni ganito, ginawa ni ganon. Ang lagi ko lang sasabihin, ang Lord na magre-reward sa inyo. Para yung reward mo sa langit manggaling. Kasi mas malaki yun eh. Pero of course, papasalamatan kita. I want to thank you sa lahat ng meron kang contribution dito, kahit mag-ayos ng upuan. Thank you. Thank you po sa inyo. Yung kahit hindi mo baso kinukuha mo, tinatapon mo, salamat. Sa lahat ng kumukuha ng baso, paki naman. Hello? When you grow deeper in Christ, when you mature, serving the Lord becomes natural. Yung mga matagal na po sa Lord, nagiging natural po yung pag-serve sa Lord. Ito na yung klase ng mga tao na talagang inuuna na ang Diyos. Meron akong kamamanggawa, nakausap. Sabi niya, kumusta yung ano mo? Nag-off-road kasi itong tao na to eh. Yung sasakyan niya, 4x4, siya ay pumunta sa bundok. Sabi ko, nakapag-off-road ka pa? Hindi na eh. Kasi nag-off-road ako pag holiday lang. Sabi ko, bakit? Kasi yung Sabado tsaka Linggo ko, nasa church na ako eh. Iba na yung lifestyle eh. Na iba. Kasi naglilingkod na sa Diyos. Naiiba na yung priority. Does that make sense? Is this making sense to you? Nabanggit ko kanina. Serving the Lord becomes natural. You get to see yourself being available. Na dati, hindi mo magawa o ayaw mong gawin o hindi mo kayang bigay, pero nagagawa mo na ngayon. Sabi ko kanina, nag-date kami ni Joan. Bihirang-bihira yun, lalo na't Sabado. Kasi usually, Sabado, nasa church na talaga kami. Kukwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, kung wala tayo sa Lord, kung wala tayo sa Jogs Go, ano kaya tsura ng mga weekend natin? Kung wala ako sa church, wala ako sa Lord, hindi ako ganito, ito yung role ko, ano kaya tsura ng weekend namin, kagaya ng marami sa inyo? Ano yung tsura ng weekend? Dati lumalabas kami every Friday. Kami yung date or lalabas. For sure yung kakain kami sa labas or manonood kaming sine. And then, for sure yun, Sabado ng umaga, late kami gigising kasi late na kami matutulog. At dahil late na kami gigising kami ng 12, magluluto ng lunch, kakain kami ng 2. And about 4 p.m., aalis na kami, punta na kami in church. Nung araw. Ano kaya itsura? Ang weekend namin, pag wala kami sa Lord, wala kami sa church. How does it look like? Dami namin naisip. Likely, baka nagwi-weekend kami somewhere. We're probably going out of town, nag-overnight. I'll probably have a consistent sport. Kasi may oras na. Probably I'll have a new talent or skill na na-acquire. Kasi pwede ako mag-enroll sa isang kung ano man. Baka photography. Or baka nasa racetrack ako. Kasi pangarap ko maging race car driver nung araw. Pupunta ako ng Batangas Racing Circuit. O baka nag-go-kart ako. Punta rin ako ng Batangas. Or punta ako ng Pampanga. Palagay ko ganun yung weekend ko eh. Pero alam mo, after that discussion, syempre, nangarap, mga what if. Sabi ko,
I think I'd still prefer this life. Not easy. Sira schedule. Ilang taon na akong hindi naka-attend ng party ng Saturday. Ilang taon na akong nakamiss ng malaking event on Sundays. Ilang taon na. But I think I would still prefer this life. Yung maglingkod sa Diyos, kasama pamilya, I think that's the best thing that one can do in their life. Kaya iniimbita ko lahat ng wala dito pamilya mo, sama mo sila. Sama mo sila. Now, for those in ministry, saan ka nakatoka ngayon? May ministry ka ngayon? Saan ka nakatoka? Saan ka nakaposte? Saan ka nakalagay? Ano? Anong assignment na bigay sa'yo? Yung talent na pinagkakatiwala sa'yo? Kapatid, manage mo yan. Kahit anong ministry mo dito sa church, manage mo yan ng mahusay. Manage mo. Pag sinabi kong manage, kailangan may progress, may pag-abante, may pag-unlad. Hello? Listen, the ministry that you are in today, perhaps, may not be your final assignment. Iba iniisip, nasa worship team ako, parang pag mamatay ka, hanggang nasa worship team ka pa rin eh. Ako, iniisip ko, hanggang kailan ba ako dito, Lord? Hanggang kailan ko kaya tumalon? Hanggang kailan ko kayang umawit? Perhaps yung ministry mo ngayon, hindi yan yung final assignment mo, hindi kasi yan talaga yung purpose mo o calling mo. But I'm not saying you quit, I'm just saying, meron pa mas mahalaga. Does that make sense? Ano po? There is an ultimate purpose. Pero, kung nasa ka ngayon, yan ay nakakatulong para ma-fulfill mo yung destiny mo. Parang schooling lang po yan. Hindi lahat ng inaral mo, pinaghirapan mo sa school, magagamit mo sa totoong buhay. Tama po ba? Yung mga pinag-aralan natin sa school, hindi lahat yun magagamit sa totoong buhay. Pero sa school, makinig ka, doon ka natutong magpursige. May deadline, may kailangan i-submit, may project kaliwat kanan, tinatry mong tapusin. Persistency. Doon ka nagpursige. Sa school, doon ka natutong maging competitive. Merong sports, may pagandahan ng parol, may pagandahan ng Christmas tree, may pagandahan ng dance, may pagandahan ng tula. Hello? Does that make sense? Doon ka natuto nun. Doon ka nabigyan ng pagkakataon maging leader sa loob ng school. Hello? Whether noisy boys yung isusulat mo o tagalinis, it doesn't matter. Sa school, doon ka natutong sumunod sa rules, regulations, sa policies, paano dapat yung buhok, paano dapat magdamit, itim dapat yung sapatos. Hello? Doon ka natuto. Doon ka natuto mag-operate in a team. Kaya hindi po ako boto ng homeschooling. Kasi marami pong mamimiss yung bata. Pero kung nandiyan kayo, okay na rin yan. Kailangan lang mag-cope doon sa team effort na may teaming. Perhaps hindi mo sa school natutunan exactly paano mag-function sa profession mo ngayon. Pero aminin mo man o hindi, nung pumasok ka sa school, yun yung naging training ground mo. Bago ka dumating dito sa Jugs ko, galing ka sa ibang church. Sa ibang pastor, sa ibang mentor, o kung ano man. Now, naging maganda man o hindi yung karanasan mo doon sa dati mo, pinanggalingan mo, lahat ng yun, dumagdag yun kung sino ka ngayon. Hello? Sa mga atleta po, lalo na sa basketball, although yung NBA po kasi ngayon, payabang ng payabang ang mga tao, medyo naiinis ako. Mga bata pa, mangyayabang na masyado. Ang tawag nila doon, kumpiyansa. All the greats na mga sumikat, nagkaroon sila ng karanasan na may nagsabi sa kanila, wala ka, banu ka, bulok ka, hindi mo kaya. Ang payat mo, hindi ka tatagal dito sa NBA. Ang liit mo, wala. Kainin ka ng mga malalaki. Maraming ganun sa NBA. Pero alam mo, natutunan ko sa kanila, sabi nila, tinandaan ko kung sino yung mga yon. Tinandaan ko. Kasi yun yung nag-motivate sa akin para gumaling ako, para lumakas ako. Alam mo, sasabihin ng mga atleta na ginanito, nakaranas ng bashing, nakaranas ng pangungutya, sabi nila,
Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako gumaling. Hello? May nanggaganon ba sa iyo ngayon? Ang hina mo, banu mo, wala kang kwenta. Kapatid, tanda mo yung mukha nila. Tanda mo. And let it motivate you to become better. Manage your skill, manage your gift, manage your talent. Now, March. Baka lang nabibigatan ng iba sa salitang ministry. Allow me for the purpose of encouragement sa mga walang ministry. Tatawagin ko itong volunteer work. Baka umaano yung tenga mo pag sinabing ministry, parang tatawagin ko itong volunteer work. Ano ba ang gifting mo? Kung hindi mo alam, ano ba yung willing kang ibigay? Oras ba? Kakayanan ba? Pera ba? Paglilingkod ba? Sumama ka. Wala kang ministry. Sumama ka sa mga kababaihan. Sumama ka sa youth. Sumama ka sa yadaw. Buhayin natin yung saw. Itatagayan natin yung mau. Nangangailangan tayo ng musician. Pwede ka ba? Nangangailangan tayo ng mag-evangelize. Pwede ka ba? Nangangailangan tayo mag-invite, pumunta sa church, maghatak ng tao. Para maranasan nila kung ano, what it means to be in church. Pwede ka ba? Mag-invite. Nangangailangan tayo magbenta ng Prime Movement na shirt natin. Pwede ka ba? Nangangailangan tayo na mag-share ng ating mga online content. Pwede ka ba? Nangangailangan tayo na magpapastor. Pray ka na. Nangangailangan tayo ng missionary. Mag-pray ka na. Kapatid, ang daming kailangan gawin. Ang daming pangangailangan. Tatanong ko sa iyo, nasaan ka ba? Nasaan ka? Where are you? Si Lord hindi naghahanap ng magaling, hindi siya naghahanap ng marunong. Naghahanap siya ng available. Kaya maraming pagkakataon, may mga naglilingkod sa Diyos, wala silang gift doon. Wala silang gift. Pero naglilingkod sila doon sa ministry nila. Bakit? Kasi available sila. Binibigyan sila ng Lord ng grace para magkaroon ng skill. Hindi ng gift, kasi wala doon yung gift. Pero yung skill pwedeng ma-acquire. At dahil siya yung pwede, di kahit wala siyang gift doon, siya yun. Naunawaan niyo po ako. I would like to leave you with this verse. Joshua 24:13-15. I gave you land you had not worked on. Binigyan ka niya ng lupa na hindi naman pinagtrabahuhan. Sabi ng Lord, I gave you towns you did not build. The towns where you are now living. Hindi ka nagtayo niyan, pero nandiyan ka. Nandito tayo sa Mariana, pumupunta tayo doon sa kabila, sa Kaunlaran. Saan ka nakatira? Ka ba nagtayo niyan? Hindi.
I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them. So, sa lahat ng yun, wala ka dong ginawa, wala ka inambag. So, fear the Lord and serve Him. Do ministry. Be involved in ministry. Maglingkod ka sa Diyos. Put away forever the idols your ancestors worshipped when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Huwag daw puro trabaho. Huwag lang para kumita ng pera. Huwag lang para magkaroon ng pambayad sa kuryente, sa tubig, sa cellphone, sa TV, sa sasakyan, sa gasolina. Huwag lang daw dun. Serve the Lord alone. Verse 15. But if you refuse to serve the Lord, ayaw mo maglingkod, ayaw mo magministry, then choose today. Ngayong araw na to, wag mo itong palalampasin. On this day, Mother's Day, choose today whom you will serve. Would you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? Sabi ni Joshua, but as for me and my family, we will serve the Lord. I'll be asking you to stand sa pwesto mo. Because today, you will be making a decision. You will be making a choice. What will you do? I cannot answer this question for you. I cannot do this job for you. I cannot do this work for you. Lahat tayo may kanya-kanyang toka. Nasaan ka? Church, it's time to release your full potential. Release your gift to the world. Release your skill to the world. For the Bible says, you are the light of the world. You are the salt of the earth. Binigyan ka ng Diyos ng something. It's time for you to release it. It's time. So Heavenly Father, we ask today, I cannot decide for anyone. I cannot make decisions for anybody. But I pray, O Holy Spirit, that you will move today. Move in the hearts of the people. Doon sa mga matagal nang naglilingkod sa iyo, I pray for new fire. I pray for new anointing. Lord, lalo na kung nag-ooperate sila in their gift, I pray, Lord God, that they will be able to make it fruitful. At Lord, doon sa mga tao na nasa ministry na wala silang gift doon, I pray that they will be hungry to gain skill, mag-aral, put in the work, put in extra work, put in the overtime, put in the necessary preparation para mag-increase yung skill. And most of all, Lord God, yung panawagan ko po, Panginoon, sa mga wala pong ministry, those who have not decided to serve you in any way, I pray, Lord God, that the door will be open to them. For you have given each one something of value to the kingdom
walang patapon. And I pray, wala pong masasayang na gift, regardless anong edad, bata o matanda. Bagkus, Lord God, we will all work together in your vineyard, in your kingdom, so that your purpose will advance through us. Gamitin mo kami, O Diyos. Gamitin mo kami. As I have prayed that prayer, kung merong kumalabit dyan sa puso mo, sinasabi mo gusto mo maglingkod sa Diyos, as everybody's eyes are closed, close eyes, can you just raise your hand kung merong kunalabit? Wow. Thank you po, Lord. Just close your eyes. Just close your eyes. Thank you po, Lord. Sige, hands down. Lord, you have seen the hands of those willing. I know it will be difficult. I know there will be lots of changes. I know there's going to be lots of intrusions sa schedule, sa priorities. I know. But I also know that your grace is sufficient. Your grace is enough. Kayo po mag-ayos ng schedule. Kayo po mag-ayos, Panginoon, ng family. Kayo po mag-ayos ng trabaho. Kayo po, O Lord. At simula po ngayong araw na ito, Lord, matututo po kami how to manage what we have. How to manage, Panginoon, what you have given. Hindi po namin masasayang, hindi namin babaon, hindi namin kakalimutan, hindi namin tatapon o bali walang set aside. But rather, we will use it to the full. For that is the kind of life you have called us to have, life to the full. I thank you. I thank you. Keep the doors open, Lord. Keep the doors open. In Jesus' name. Amen. Can I